Ganda sa mga players natin dito sa MPL Philippines. Lahat ng galaw pwedeng puntahan at gayahin, pero may paggaya din na gagawin si Angie. Ang late ang buhay niya dito. Ngayon, bakbakan at Team Liquid Philippines, lalaban sila dito. Shock ng kanilang inahabol. Tapak ba ng cycle pero inunahan. Unahan natin ni Call TC. At hindi makakatakas sa kamay. Team Liquid. Yeah, ito yung sinasabi ko kanina na ang chase ay nasa side ng TLPH pero sila yung chase down. Ayan na, okay, flicker din, inagamit, pero wala siyang penetration. Dory na ako ng kill, at si Carlito ay nakadalawa na ngayon. Si Luis ay nakabawi din, ang Dory dito may ipit. Buti nilang ay makakatalon at makakatakas siya. Ngayon ay hindi pa pala tapos dito ang Team Liquid, nakatakas din, ginamit yung shock. Napaka-importante nito para sa kanya, kaya lang Retribution ay ginamit kagad ang Doryu, hinabol siya. Wow! Tapos ang Blade ay nabitawan na nga rin, may cable tuloy, may pag-blades din na gagawin si Andori. Nasanay kasi ako, Axe after ang Fury Hammer. Yeah, actually mag-war axe na dito. Actually meron na siyang war axe rather. Naku, ayun na, pinagsasapak na din siya Akno, pero hindi na naman siya makakaalis. Mananatili sa 3,000. Here comes Chakno! Okay, may conceal din na gagawin dito si JP. Nakatakas si Sanji with the Crimson Beacon. Ngayon may ipit si Chak Mamba! At naging stock ng Sky Piercer dito ni Orbs. Si Luis ata ang mag-iilis pa uuwi ng Cebu. At nakadalawa dito itong si Oheb. Si Carl TC naman nakantaboy. Ang sakit ng Evil Queller. Hahabol ba sila dito? Pero zone lamang ang ipapamalas ng Young. Down heroes. Ayan na. Turtle sinimulan. Sanford goes in. Pero mukhang wala siyang mahanap. At rekta Turtle na muli. Jome, na yan na. Summon Force. Okay, Sanford na magiging target! Pero dito yung setup ni Chang Mamba. Natulong siya palayo. Pero yung Tempest of Blade. Ang Dory dito ay kailangan na rin umalis dito. Kaya lang flicker din ay nabitawan na ni Luis. Feeling so much damage. Dahil dyan 80% ay naniniwala. Pero nakita pa nga nila si Andoryu na flashlightan pa ni Sanji. Hala, kailangan nang lumayo dito si Sanford. Heto na, naku, nag-transform na ng base. Tempest of Blade ay na-force na nga kagad. And this time yung Shockwave nagamit. Plus the flicker at Kalmot. Ngayon naman si Ukin nagamit yung Federal Shock. Pero lalayo lang muna doon sa vicinity ang Team Liquid. At To be very careful. Pero paano ka magiging careful kung bawat side dito ay merong nakaabang sa'yo plus Sanji? o yan na naman, sumugod na naman dito ang Cavalry. Talagang literal na kabayo ang pinangunguna nila dito. Basag din yung Tori dun sa Tayong chance na hinahanap nila. Chakno! Chakno! ayun na yung flicker at yung combo mula sa kanya. Carlito ay may ipit din, mamamatay ba? Pero nakaiwas din with that vertical. Sobrang crucial nun. Ngayon inaabol si Chakno at mamamatay din. Kaya sa kabilang panig naman meron din bakbakan na gaganap si Jome. Ay niriricola na dito ng Cavalry and triple kill para kay Oheb. Grabe yung pagligtas ni Oheb kay Carl TC. Huwag ang baby cake ko! At mukhang nakuha pa nga nila ang Lord na ito. The first Lord going to the hands of TLPH. At rekta na ata sa base ng kanilang call. Naku, si Luis lang ang naatasan para dumipensa dito. 1 second para kay Doryu. Mapipigilan ba? Re-respeto Nga nababagsak, that's mid lane. Dalawa na ang nawala at si Luis na atang uunahin. Bubuhay pa rin at Tempest of Blade. Ginamit na nga rin kagad dito ang Dory. Makakataka si Oheb. Fendon Ursa kinabitawan pero hindi fully na-capitalize Lord. Ay nasa may bandang gitna. Ready na nga ba ang Cavalry dito? Nasumugod pa. Pero may mga minions pa sila dito. Chuck na ipapasok din. Andun yung fist crack and fist break. Pero siya ang mabibreak dito. At ang kumunan ng Team Philippines ay dead diretso na para kunin ang laban na ito against Smart Omega. Game 1.